ating sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin, nalipin, ang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin, bayang muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa natatanging paraan, tayo'y nagdiriwang ng banal na misa sapagkat birthday ng ating gobernador. Pero kasabay niya ay ngayon ang kapistahan naman ni Santo Domingo, Saint Dominic. At dapat siguro pinangalan sa inyo Domingo. Pero presby. No? At dito sa ganitong katotohanan ng pag-aalay sa Diyos ng misa, atin siyang ipinapanalangin. Mas kalusugan pa, mas karunungan, lalo na sa pamamahala sa atin. At sana ay lakas din ng loob para laging ang itindig ay yung tama at mabuti sa kanyang buhay. At para tayong lahat ay maging nararapat sa paghahandog nating ito't pag-aalay, buong kababaang loob muna tayong linghaharap sa Diyos at sa ganitong paraan muli hihingi sa Kanya ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inyo pong sambayanan nawa ay tuwangan ng ulirang pamumuhay at pananalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa inyo ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan ninyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng salita ng Diyos. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kabanata 1, mga talata 2 hanggang 5, at ipinagpapatuloy sa mga talata 24 hanggang 28. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon kay Haring Joaquim.
Ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Caldea sa paybayin ng Ilog Kebar nang kausapin ang Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad, ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Ang kadakilan ng Diyos
San Mateo, Kabanata 17, mga talata 22 hanggang 27. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila ay lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunpaman, para wala silang masabi sa atin, pumaroong ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad mo sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya. Sa ating pong gobernador, muli ang ating pagbati ng happy birthday. Siyempre narito ating Vice Governor at ang ating mga bukal sa inyong lahat na lingkod ng ating bayan, pamahalaan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa iyo, Bishop. Ako hubagay parang hindi ko na masabing middle age crisis. Nalampas na ako sa middle age. Pero parang ako minsan nahihirapan na. Noong kasing July, ako ay lumuwas. Pagluwas ko po ako'y dumaan ng Jollibee. Pagdaan ko ng Jollibee, mahaba ang pila. Ay di ako na may laging nakapila doon ay nilalapitan ng mga crew na hindi yung nasa cashier kundi milalapit. Ano pong order nyo? Sinusulat na tiyaabot. Lilapitan ako ng isang sabi, Sir, ano po ang order nyo? Hindi ako naman yung walang sawang chicken joy, 2-piece with rice. No? Large pineapple juice. Yan lagi ang order ko sa Jollibee. Pagkakuha ng order sa akin, ako tinanong bigla, sabi sa akin, Sir, may senior citizen card ka? Eh di ako medyo, sabi ko, ano naman rin? 7 taong pa. Oh, wag mo naman akong paagahin. Kaya ako medyo, sabi ko, matanda na nga siguro ako. Dahil yun na, hinihinga na ako ng senior citizen card. Pero nagbago naman ang aking pakiramdam nung itong graduation ng MSc. Ako'y pumunta, nakabihis ako ng pang-obispo. Pagdating ko doon sa first gate, daming gwardiya dahil graduation eh. Paglapit namin, tatanong namin kung saan papasok. Sabi sa akin nung isang gwardiya paglapit, pagbukas ko ng bintana sa akin, gagraduate ka? Graduating pa pala ako.
Natawa naman ako doon sa gwardiya. Sabi ko, sa itsura ko pa bagang ari, mukha pa akong gagraduate. Buti na lang yung dalawang gwardyang kasama. Sabi, huy, si Bishop yan. Doon sa gitna ang pasok. Pinapasok naman ako. Ba't ko naisip ako? Tingnan mo nga naman ang buhay ng tao, ano? Di mo na rin malaman kung bata o matanda. Tingnan nyo si Goberno. Kayo, anong hula ninyo? Bagay, nakalagay na ata eh. Pero kung hindi nyo alam ang edad ni Goberno, ano sasabihin ninyo? Makisig pa. Maitim pa ang buhok. Parang mas marami pang puti si Bukal Jojo eh. Yan ang buhay ng tao eh. Pero, alam ninyo maganda, maraming paalala sa atin. At yung Ebanghelyo ngayon, napakagandang paalala kay Gob at sa ating lahat. Meron akong nabasa ng isang kasabihan, di ko lang maalala kung sino ang naggawa. Ang nakalagay doon, every year we celebrate a birthday is a sign of another year given to you. Pero hindi siya natapos doon, dinagdagan pa niya. But also remember, every year you celebrate a birthday means 1 year less for you. Habang nadadagdagan ng edad mo, pabawas ng pabawas na yan. That's the truth. But it is also a sign of added years. Meaning to say, a gift. Ito maganda. There are two realities I would like us to distinguish from today's gospel. There is a very big difference between living in this world and living for this world. Malaki ang pagkakaiba noon. Yung namumuhay tayo sa mundo at yung namumuhay tayo para sa mundo. Nilinaw ng Panginoon niya. Ang unang katotohanan, tayong lahat mamumuhay talaga sa mundo. Hanggat napapakinggan niyo pa ako ngayon, buhay pa kayo. Ibig sabihin, nasa mundo pa tayo. And because we live in this world, we live also in accordance to the nature of this world. Pag gutom, ay di kakain. Pag antok, tutulog. Pag naulan, ay di basa din. Whatever it is that is part of this world, we live in it. We participate in it. Whether we like it or not. But remember this, we are reminded, even though we live in this world, we should try our best not to live for this world. Because this world is finite. May katapusan eh. Isipin niyo kung ang ating dahilan para mamuhay, para doon sa matatapos. Eh di tapos na. Sa mga bagay na may hangganan. It's interesting, pero tingnan niyo si Jesus. He lived in the world. Pwede namang hindi magbayad ng buwis eh. Pero ang kanyang bilin sa kanyang mga alagad, magbabayad kayo. At kahit siya mismo, nagpahuli. Kakaiba lang si Lord kung manguha ng pambayad. Sabi kay Pedro, mga will ka. Ang una mong isdang makuha, buksan mo bibig. May pera yan. Pagkuha mo ng pera doon, ibayad mo. Magaling si Lord. May isda na, may pambayad pa. Ang gusto lang ipakita ni Lord, ay dahil nasa mundo tayo, you pay. You do your due diligence in as much as taxes. Anything that is for the good of the society, do it. Follow the law. Pay taxes. Be a good citizen. Because we are part of this world. But, may malinaw. Hindi tayo taga rito. We cannot live for this world. We cannot live for the values of this world. Ako minsan pag ako'y inaaral ko yung politics, very complex. There are so many different realities to consider. Iba't iba eh. May kakampi, merong hindi. Merong, pagka tinitingnan ko yung American politics, dalawa lang naman eh, Republican, Democrats. No? Sabi ko, hindi ko na maintindihan kung sino din ang kuhan eh. Dahil may kanya-kanya silang beliefs. Meron silang kanya-kanyang ipinaglalaban. Pero pag tinitingnan ko, look at all of this.
Alin ba lagi yung minsan ay gugulo sa kahit anong system na meron tayo? When we keep on holding to things of this world. Power. When we believe that tayo ay dapat humawak sa kapangyarihan, I pity those who hold on to power. Why? Because at the end of the day, you cannot live for that power. That power can only take you as far as a position. Hindi ko kayo pinare-resign, ha? Pinapaalala ko lang. Di ba nakakalungkot yun, ha? Doon ka na lang humawak sa buhay mo. No matter how, sometimes maybe we keep on holding on to it. Pero pagdating sa uli, pera. I always tell people the same story about death. Death is the best teacher in life. It teaches us what is truly valuable and necessary in life. Because when we die, no matter how much money you have, wala ka nang dadalhin. Wala na. Ako ho ay garantisado ko sa inyo yan. Sa gagaling ng buhay, kahit pa ilagay mo sa last will and testament mo, pag ako'y namatay, lahat ng yaman ko ilagay ninyo sa kabaong ko. Palagay ninyo. At pupusta ko sa inyo, pagdating mo ng kamatayan, wala rin yan. Because, papayag ang buhay. Sasabihin lang naman ng buhay, magkakaalaman pa baga? It's very simple in life. So if you hold on to money, to riches of this world, you live for them, what else do you have? Kaya nga, we have to live for something beyond this world. At yun yung paalala ng Panginoon kina Pedro. Lagi niyang sinasabi ito, that even if we pass through life, maybe kung may mga problema, it's okay. Because all of that will also end. Because at the end, we will face God. Yan ang mahalaga. At dyan ngayon magkakaiba. If we live not for this world, itong tatandaan natin, ang tatak ng taong hindi namumuhay para sa mundo, ito ay taong may misyon sa mundo. Now that is my bilin sa inyo. Ikaw, binibigyan kayo ng taon, binibigyan kayo ng pagkakataon, may misyon po kayo sa mundo. Nasa inyo na kung paano nyo madidiscover yun. But what God entrusts, He will account for. Tatandaan natin yan. Kung ang obispo, binigyan ng ganitong biyaya, pero hindi naging mabuting obispo, huwag kayong mag-alala. Pupunta rin ako sa impyerno. Ganun kasimple ho yan eh. If I cannot say I have been a good steward of God, then I cannot face God and be worthy of His reward. Pare-pareho tayo. So muli, pagdasal natin si Gob, pagdasal natin siya ng mas marami pang taon. Pero, sana Gob, mamuhay kayo ng may misyon. We all live in this world. Do not forget not to live for this world, but to live for something more. Sana po, tuloy ang pagdasal natin, sana din po, tuloy ang pagtulong natin sa anumang bagay na makakabuti sa kapwa at sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Sa ating kahinaan at mga pangangailangan, dumulog tayo ngayon sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang itutugon po natin sa bawat panalangin ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang simbahan saan man dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at mga organisasyong sibiko at estadong makakatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkahalatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating ama ng lalawigan, Governor Presbitero Velasco Jr., naway na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, naway pagkalooban siya ng Diyos ng malusog na pangangatawan, karunungan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng narinto ngayon, naway ipagkaloob sa atin ng Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magkaroon ng kasiyahan at kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng awa, magamit nawa ang lahat ng talento at biyaya sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng inyo pong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran sa inyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatatag ng inyo pong kaharian dito sa lupa. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eucharistia. Magsiupo po ang lahat, sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay. Mangyari po na ang mag-aalay ay dito po ilagay sa lahat. Amen.
Magbatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan niyo po pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin niyo po ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob ninyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan niyo pong dito'y nagtitipon. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at umawit sa pakikinabang. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, panatilihin po natin ang kaayusan at tamang distansya sa bawat isa. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagpapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging niyo pong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng inyo pong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ang kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo tayo laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awitin po natin ang pangwakas na awit.